Guys, naniniwala ba kayo na mahalaga ang thumbnail sa ating mga video? Siyempre naman, oo. Kasi malaki ang tulong nito na panghatak sa ating mga viewers. Kasi dyan nakikita yung title ng ating video at yun na rin yung halos pumapaloob sa video natin na ina-upload. Para bagang sinabi mong just nail it, thumbs up tayo. So yung thumbnail, ituturo ko sa inyo kung paano paglalagay natin sa ating mga videos gamit lang ang ating editing app na CapCut. So para makita na natin yon, let's go, proceed na tayo guys. So guys, start na tayo, no? Punta lang tayo dito sa ating CapCut. And then new project tayo. So hanap lang tayo ng video na lalagyan natin ng thumbnail. Itong isa na to guys. Sorry, itong isa. Yan. Add lang natin. Then, try natin i-play itong video na to para hanap tayo ng part na gagawin nating pinaka-thumbnail niya. Play. No, 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 no. So ayan guys, napanood nyo yung video, diba merong nakakatuwang mga pangyayari sa video na to. So ayan, nilagay lang natin dito sa part na wag dito. Ayan, dito, diyan. Yung medyo napatakap siya, ayan, napatakap siya kasi nakita nyo yung poging editor. Then dito tayo sa pinale. Dito napailing siya, diba? So ito yung gawin nating thumbnail. O kaya naman dito tayo sa bandang unahan. Ito yung isa. Yung medyo napatingin siya ng yan. Pwede na yan. Yan ang gagawin natin thumbnail guys. Gagawin natin, pindutin lang natin tong video. Then hanapin natin yung freeze. Parang ipopost natin yung part na yan. Ito yung freeze, oh. Check. Ayan. So makikita nyo dito, nagkaroon siya ng 3 second halos na post image niya ng babae. So pindutin lang natin to. Then i-hold natin, dalhin natin guys do sa unahan. Madali lang yan, daliri lang gagamitin nyo. So i-play ulit natin, naka-post siya ng almost 3 seconds. Ayan. So, diba, bago pumasok yung video, ang gagawin natin dyan guys, pa-extend lang natin kasi masyadong mahaba. Gawin lang natin 1 second. I-hold lang natin yung part ng dulo, then adjust natin. Oops, napasobra. Balik natin hanggang sa maging 1 second man lang. Yeah, 1 second siya guys. 1.1 pa nga. Okay na yan. Then play ulit natin. Ayan, diba, mas madali, hindi masyadong magpo-post yan kapag in-upload natin sa video. Then dito sa part na to, dyan natin lalagyan ng title. Yan ay magiging thumbnail natin kasi. So punta lang tayo dito sa text guys, the text. Then add text tayo. Then lagay natin, ano ba maganda? Take face ka. Putulin lang muna natin doon. Take face ka. Then style natin ito, palette ang malimit kong gamitin dyan guys, ito palette. Then ang aking style dyan, nilalagyan natin ng styles. May effects kasi yan, may style, may effects, mayroon din siyang mga animation, kaso yung mga effects niya halos pro na. Ayan, pero itong isang pre. Ayan, maganda, di ba? Pula. Pero dito lang tayo sa style. Ang malimit ko kasing gamitin guys, itong yellow na style. Hindi na ako nagamit na effects. So, ayan. Yun namang mga animation na to. Kapag sa video yan, gusto nating palabasin yung text ng slow-mo or nag-fade. So, yan. So, dito pa rin tayo sa style guys. Yan. So, then, ibaba lang natin
Oops, wag dyan. Magtatara yan kasi maganda yung face niya. Wag natin takpan. So, ayan. Take face ka. Then, ito palakahin natin ng konti. Then, dito nga pala guys, meron siyang frame. Yan, oh. Nakikita niyo may nakasulat, di ba? Suggested to keep text and frame. Ibig sabihin, dapat yung text ay nasa loob lang ng frame, guys. Ayan, estimate lang natin na nasa loob siya ng frame. Yun, exactly. Kasi nga, pag lumampas sa frame, yung mga lumampas na yon matatakpan na rin ng screen ng ating cellphone. Kasi kapag in-upload natin yan sa Reels, nababawasan pa yung mga side na yan. Hindi yan na totaling or actual na ma-upload talaga. So, kaya may frame. Then, take face ka, add tayo ang isa pang text. Lagyan natin, boy. Check natin, baba lang natin, palakihin natin yan kasi maliit lang naman yung space na gamit ng 3 letters na yan. Then, gamitin ulit natin yung style niya. So, sa style, ito naman ang gamitin natin guys, may background na yellow. Yan. So, baba lang natin. Litan lang natin ng konti. So, naka-center na siya. Then, check. Then, dito guys, mapapansin nyo, mahaba. Ayan, lampas, di ba? Pwede rin namang hayaan nyo na siya kasi maganda na rin yung lampas. Pero pwede nyo siyang bawasan guys na itatapat nyo lang dito. Yan, sa mismong post image, yung ipinreeze natin kanina, freeze. Then, dito naman guys, para maganda, hindi siya biglang from image to video. Lagyan lang natin ang transition. Yan, pindutin lang natin tong yan, parang puti na yan na may tagilid na negative. So, transition ang papasukan yan. So, dito lang talaga guys, dapat ang load nyo maganda para mabilis ang sasagawa nyo sa CapCut. So, ito yung ginagamit kong transition malimit. Itong stretch to. Yan. Ayan o, diba? Pag pinlay natin yan, ayun, pasok na sa video. So, di ba nagkaroon na ng transition? Ayan. Ibig sabihin ng transition, yung paglipat ng image to video, maganda. May kanya-kanyang effects yan dyan sa transition na yan. So, after natin yung maisagawa, dire-diretso lang yung video. No. Yan o, take face ka boy. Ayan, so sa palagay natin, okay na yan. Then, ang gagawin natin dyan guys, ay putulin lang natin itong dulo. Ayan, kasi para maalis yung watermark ng CapCut, delete. Then, punta tayo dito sa arrow na yan. Ayan, ito kung na siya, downloading na siya para ma-finish na natin yung project. So, ayan, download lang natin. Exporting. So, dito pala sa pag-export guys, huwag nyo nga i-close yung inyong cellphone na. Ayan, nakalagay naman dyan please don't close CapCut or lock your screen. Kasi kapag inilock screen nyo or na-close, balik ulit tayo dati. So, ayan, 100% na siya guys. Dito, mayroon siyang option kung i-share ba natin siya sa TikTok diretso or save muna to device and project. So, marami tayong nadagdag na tips sa inyo, di ba? So, done lang tayo, done. Ayan, after nating ma-done, punta lang tayo guys sa gallery. Yan, pagpunta natin sa gallery, ito kanina yung ginamit natin, back lang tayo. Then ito na yung finished project natin guys, ito yung nasa unahan, ilalagay na yun dyan. Ayan o. No. Diba? Oops. Diba? Naputakap siya guys. Ganda rin yung ginamit na model dito sa video natin. Kinuha ko lang ito sa video clip. Yan lang guys ang paraan ng paglalagay natin ng thumbnail. Sa susunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya i-upload na ang makukuha mismo ay yung ginawa nating thumbnail. Kasi kapag nag-upload tayo ng video, hindi pwedeng halimbawa pinlay natin tapos dire-diretso. Kapag in-upload natin yun ng diretso at wala doon sa unahan na yun na cover photo or yung thumbnail,
hindi rin papasok yung thumbnail na yon. Hindi rin yun yung mapopost. So ituturo ko yun sa inyo next video guys. So salamat ulit at sana ay may natutunan kayo sa paggawa natin ng thumbnail. Mahalaga na may thumbnail tayo dahil increase to ng visibility ng ating mga video at interest ng ating mga viewers. Yan ikang CTR na tinatawag, click-through rate. Yan. So mas maraming mag-click kapag maganda yung thumbnail, nakakahook po yun ng ating mga audience. So bye-bye, God bless, love you all.